So kanina, nung malayo pa tayo, ay akala ko maliit lang. Pero nung napuntahan natin yung ilalim na itong bato, ay dito po natin nakita kung gaano kalaki itong bato. Tingnan nyo naman, oh. Sa paanan ng mga nagtataas ang kabundukan ng Agusan del Norte, matatagpuan ang dambuhalang bilog na bato na pwedeng mahiling tulad ng itsura sa wrecking ball na madalas naman nating makita sa mga palabas. Sa lapad na abot sa megit 40 metro, tila napapansin daw ng mga residenteng nakatira malapit dito ang unti-unti pa nitong paglaki at pagbabago ng hugis habang lumilipas ang panahon. Dati sir, gaano kalaki itong bato? Maliit pa yan. Tapos, lumaki siya. Sa tingin nyo, buhay ba tong bato na to? Buhay. Alas 7 na ng umaga nang marating namin ang tulay na ito sa Bayugan City. Megit 50 kilometro ang layo mula sa dambuhalang bato ng Agusan del Norte. Ayan, so makikita nyo naman na medyo kakaiba yung tulay nila dito dahil nga sa pinalutang ito gamit ang kawayan. Dito ay naabutan namin si Tata Jose na nagkukumpuni sa bahagi ng tulay na gawa sa kawayan. Yung pagtawid po ba dito sa tulay, libre or may bayad? Parang pinaka-toll fee. Oh. Magkano po yung bayad? 5 pesos. Ano yun? Yung papunta lang dito or yung balikan? Patawid lang dito, may bayad. Pagbalik, bayad. Bayad din. Oh. Bali 10 pesos balikan. Oo. Oh. Taong 2011 nang manalasa ang bagyong Sendong sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Maraming lungsod at bayan ang binaha, kasama na dyan ang bahaging ito ng Bayugan City. Isa sa mga dahilan kung bakit nasira ang nag-iisang tulay na nag-uugnay sa dalawang barangay na sakop ng nasabing lungsod. Makikita po natin dito sa ating kaliwa, etong napakahabang hanging bridge na kasalukuyang ginagawa para nga mas madaling makatawid yung mga residenteng nandito sa magkabilang bahagi ng Bayugan City. Dahil sa malaki ang naging pinsala sa tulay at tinaasahan na ng mga residente na matatagalan pa bago ito maayos, kaya gumawa sila ng temporaryong tulay na gawa sa kawayan kung saan pwede makadaan ng mga tao at mga motorsiklo. Mula dun sa dulo netong Barangay May Gatasan hanggang dito sa bahaging ito ng Barangay Virdo ay nasa halos 500 meters yung haba netong hanging bridge. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit natatagalang gumawa o gawin itong hanging bridge dahil nga sa pambihira nitong haba. Ayon sa mga gumagawa sa tulay, bago daw matapos itong taong 2023 ay magagawa na at madadaanan na ang mas mahaba, mas pinatibay at mas pinagandang hanging bridge ng Bayugan City. Ayan, so mula dun sa Bayugan City ay didiretso po muna tayo sa kabundukan netong Cabadbaran City kung saan makikita po natin ang isa sa mga unti-unti nang dinarayong view deck na matatagpuan sa gilid lang mismo ng kalsada. Dahil sa malalapad na kalsada at sa ganda ng mga tanawing natatanaw namin, kaya hindi namin namalayan na may 1 oras sa pala kaming nagtatravel bago narating ang bahaging ito ng Mindanao. So medyo madali lang po yung biyahe natin mula dun sa Bayugan City papunta dito sa Cabadbaran City dahil nga sa walang traffic, malapad yung kalsada at nataon pa na araw ng linggo. Konti lang yung mga motoristang nakakasalubong natin dito sa daanan. Saktong-sakto kasi maganda yung panahon natin at kabundukan yung pupunta natin ngayong araw. Kaya tama lang yung ganitong panahon para mas maging safe yung ating biyahe. Mula dito sa city proper ay kailangan lang po natin mag-travel ng mayigit 30 minutes naman paakyat sa kabundukan kung saan makikita ang Puting Bato View Deck.
matapos ang mahigit sa 1.5 oras ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng Cabadbaran City kung saan makikita etong pulang lupa view deck. Sa baba pa lang netong puting bato ay talaga namang namanghana tayo sa ating mga natanaw na tanawin. Etong mga nagtataas ang kabundukan at sa gitna po nito ay may napakalinaw na ilog. Tamang-tama na inilagay etong view deck dito para makita natin etong napakagandang tanawin. Sa layong aabot sa halos 20 kilometro mula sa sentro ng Cabadbaran City, mararating natin ang isa sa mga bago at talaga namang ipinagmamalaking atraksyon. Mayroon ang Agusan del Norte. Ang pulang lupa view deck ay sadyang ginawa hindi lang para maipakita ang naggagandahang tanawin, kundi para na rin maipaalam sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng natatagong watershed forest na nandito sa kabundukan. At maipakita rin sa mga turista na sagana sa malinis na tubig ang bahaging ito ng Cabadbaran City. So dati, nung wala pa yung kalsada, pag pumupunta kayo ng Cabadbaran City, naabot kayo ng ilang oras? Siguro sir, isang adlaw lang. Isang araw? Oo, isang araw lumakat. Dati, kung halimbawa bibili sila ng asukal, asin, kailangan pa nilang maglakad ng halos buong araw para lang marating yung sentro na itong Cabadbaran City. Pero ngayong meron ng kalsada, inaabot na lang sila ng ilang minuto pababa dito sa kabundukan. Matapos ang ilang minutong pagre-relax sa pulang lupa view deck, ay agad din namin itinuloy ang aming biyahe papunta sa kabilang bahagi ng kabundukan kung saan matatagpuan ang Dambuhalang Bato. At matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula doon sa pulang lupa view deck, narating na rin po natin etong Sitio Pirada ng Barangay del Pilar, Cabadbaran City. Dahil nga sa hindi na tayo makadiretso dito, yun, makikita nyo naman yung mga hose ng tubig na lumalaylay na dito sa kalsada at sasabit yung ating roof rack, kaya dito na muna natin iwanan itong sasakyan. Okay lang ba mag-park dito? Yun, thank you. Tara, let's go! Ito po si Sir Arjun, sasamahan po tayo niya papunta dun sa Torre. Malaking bato. Malaking bato. So matatanaw na po natin mula dito yung kalahati ng malaking bato. Yun. Sige, dito tayo sa taas. So kanina, nung tinitingnan natin yung kuha natin sa drone, parang malapit lang etong tinatawag nilang Torre. Pero parang 20 minutes na tayo naglalakad mula doon sa baba, papunta dito. So kita po natin dito, nauna na po sa atin doon sa ibaba na itong bato, yung sa pa nating guide. Yan, tingnan nyo naman, gatuldok na lang yung size niya kumpara dito sa malaking bato. Sa ilalim ng Dambuhalang Bato ay naabutan namin ang ilang mga residenteng naliligo at nagkakasiyahan dahil nga sa ganda ng lugar at sa lamig ng tubig na umaagos dito. So nandito na po tayo sa ilalim na itong bato na kung saan tinatawag nilang Torre.
Sa lapad naabot sa megit 40 metro at sa taas naabot naman sa megit 30 metro. Animo isang malawak na kuweba ang pinagpupwestuhan ng mga taong nandito sa ilalim. Sa laki nito ay kaya nitong wasakin ang kahit anong strukturang pwede nitong madaanan kung halimbawang gugulong ito pababa sa kabundukan. So kanina, nung malayo pa tayo, ay akala ko maliit lang etong bato. Pero nung napuntahan natin yung ilalim na itong bato, ay dito po natin nakita kung gaano kalaki etong bato. Tingnan nyo naman, oh. Sa taas na itong bundok, makikita po natin etong kalahati ng nahulog na bato. Kita nyo naman, sa sobrang laki ng size nito, ay mayroon pa itong kalahati. Paano na kaya kung buo pa ito? Dati sir, gaano kalaki itong bato? Maliit pa yan. Tapos, Lumaki siya. so tumutubo itong bato. Oo. Paano tumutubo? Ano ba? Sa tingin nyo, buhay ba itong bato na to? Buhay. Buhay. Buhay yun. Yung tore na tinatawag nyo sa taas, o ito. Kini ang turi. Bakit tinawag na tore? Dako man nga ba to? Malaki yun. Naakyat to. Naakyat sa una. Doon ang daanan. Ngayon, Hindi na. bakit daw? Mataas yun eh. Kapag umakyat tayo, delikado sa taas. Ano yung ginagawa nila dito sa butas? Nakuha yung mga buhangin nila. Ito, lagyan ng atili at saka dirit. So dito nga pala sa ilog, pag halimbawang malakas yung ulan, tapos malabo yung daloy ng tubig, dun naman ginagawa yung tinatawag nilang banlas. Yun po yung isa sa mga paraan sa pagkuha ng ginto na nasamang dumaloy dito sa tubig. Yan, yung mga buhangin na naipon dito sa butas ay kinukuha daw ng mga nagbabanlas, inilalagay doon sa lagayan, saka naman ine-extract yung ginto na pumalo dito.